Grabe ang gira sa Iran at saka Israel, guys, no? Ang labanan ng gira nila ay missile to missile. Useless ang bala. Walang bala na ginagamit bagkus ay missile to missile. Ganon ang gira sa kanila. So, napaka-delikado. Sa panahon natin ngayon, pag nagkagira, ganyan na talaga ang labanan. Missile to missile na. Ang buhay ng isang tao, pag ang isang bansa may involve sa gira, ang buhay natin ay masasabi kong walang kwenta. Walang silbi. Kasi isipin mo yung missile, kayang magpaulan ng missile. Dati ang gira, bala lang ang umuulan. Kaya bala lang, pero ngayon iba. Missile na ang umuulan. No? So, buti na lang yung parehong bansa na nag-aaway ngayon ay may mga pangsalag sila sa mga missile, no? Kaya nilang pasabugin yung missile na sa iri pa lang. Pero hindi nila ma-perfect. Malulusutan talaga sila. Both side, Israel man o Iran. No? Kaya, yung gira na yan, guys, nakakabahala yan, no? Kasi, ang isa sa mga kinakatakutan ko, yung kumalat yung gira na yan. No? Tayo dito sa Pilipinas, tayo, kampante tayo. Yung iba, hindi pinapansin. Naririnig nila yung gira sa Iran at saka Israel, pasok sa tenga, tagos sa kabila. Pero kung tutuusin, magiging aware tayo dyan sa nangyayari na yan, no? Yung gira ng dalawang bansa na yan. Kasi pwedeng kumalat yan. At pag kumalat yan, no? Pwedeng ma-involve tayo. No? Wag lang magkamali. No, isa sa mga susi para kumalat ang gira na yan ay ang Amerika. Ang Amerika, isa sa ang susi. Wag lang silang basta-bastang sumali dyan. Kasi pag once na sumali ang Amerika sa gulo ng Israel at Iran, ayan, pwedeng 90% kumalat ang gira. Kasi may mga bansa kasi na mga allied na nagpahayag din sila ng kanilang kung sino yung pinapanigan nila. Both side, may mga bansa na nagpapahayag kung sino yung pinapanigan nila. No? Iran at Israel, mayroong mga bansa na sumusuporta na willing tumulong. No? Tulad na lang mga mga European, no? Ganon. Pag once na na-involve ang Amerika dyan sa gulo na yan, guys, matik yan, kalat agad yan. Kasi pag sumali sila dyan, sasali din yun sa kabila. So, sali na rin tayo. Kahit ayaw natin, wala tayong magagawa. Bagkus ay sasali tayo. Kaya yung gira na yan, yung gulo yan ng dalawang bansa yan, napakadelikado yan. Kaya yung mga iba nating kababayan na pinabaliwala lang nila yung gira ng dalawang bansa na yan, dapat maging aware tayong lahat yan. Sabihin natin malayo tayo, pero pag may involved ang Amerika dyan,
pwedeng yung gira na yan lumapit sa atin. Huwag naman sana. Kasi talagang pag sumabog ang missile, talagang kaya niyang wasakin, durugin, or gipain ang isang syudad. Kaya niyang gawing alikabok. No? Pag paulanan ka ng missile. Ganyan. Kaya tayo, pag magkagira, yung ganyang klaseng armas ang sasabog sa atin, ang buhay natin ay wala. Para ka lang alikabok. Kasi grabe guys, no, isipin mo yung mga missile. Okay lang sana yung missile, 2, 3, 5, ganyan. Eh, isipin mo, hundreds, libo-libo, sabay-sabay, babagsakan. O hindi, yung mga pinasabog nilang missile, yung pinapaulan nila ng missile, kung hindi nasalag yan, kung hindi nasalag lahat, isang araw lang, yung lugar nyo, wala na, durog na. Wasak na, gibang-giba na, isang araw lang. Isang bagsakan lang, yung lugar mo, wala na, durog na. Buti na lang, both side, Iran man or Israel, mayroon silang mga missile. May mga missile din sila na kumakaunter na sa taas pa lang, pinapasabog na nila. Ngayon, dito sa atin, mayroon kaya tayo? Sa tingin ko, wala tayo eh. Kaya, panalangin natin guys na hindi na kumalat yung gira na yan. Okay lang yung magmahal. Kasi nababalita na ngayon eh, na malaki ang posibilidad na magmahal ang gasolina, magmahal ang mga bilihin. Kasi nga, dahil sa gira sa Middle East, okay lang yan, ganyan. Makakasurvive tayo kahit tayo na mag-survive niya kahit magmahal yung gasolina. Huwag lang humantong na umalat yung gira at lalapit sa atin yung gira. Huwag naman sana, huwag naman ganon. Okay lang yung ganon. Makakasurvive tayo nun eh. No? Pagkatapos ng gira nilang dalawa, di babalik sa normal yan. Huwag lang humantong sa, yun nga, huwag lang ma-involve ang Amerika. Kasi pag ma-involve ang Amerika dyan guys, malaki ang posibilidad na yung gira na yan ay makarating sa atin. No, bakit ko nasabing makarating yung gira na yan dito sa atin? Eh, i-research nyo. No, alamin nyo anong dahilan bakit makarating sa atin. Ganun yung guys. Kaya sa nangyari dyan sa gira ngayon dyan sa ibang bansa, Israel at Iran, ang may suggest ko lang sa atin, eh dapat maging aware tayo. Mahirap yung wala lang sa'yo, no? Wala lang sa'yo, no? Mahirap yun eh. Baka mamaya kasi no, mabigla ka na lang. Mas maganda na yung naging aware ka. At least hindi ka mabigla sa mga pwedeng mangyari. Kasi aware ka eh. Like kung wala kang pakialam, naririnig mo na pumasok sa tenga mo, labas sa kabila, eh, mahirap yun. Baka mamaya, mabigla ka, eh, di ba? Mabigla ka, hindi ka makapag-prepare, makapaghanda sa iyong sarili, kung ano yung mga dapat mong gagawin, paano makaiwas. Like kung aware ka, at least kung aware ka, magkaroon ka ng idea kung paano ka makaiwas, di ba? Anong gagawin mo, kung sakasakali man. Ang pag-aware mo kasi, tinitingnan mo yung mga posibilidad na pwedeng mangyayari at mga posibilidad din na pwede mong gawin para makaiwas ka sa ganyang, di ba? Like kung wala lang. Pagdating ng pangyayari na hindi mo asahan, eh, nga ka kasi wala lang sa'yo eh. Kaya suggest ko, yung gira yung dalawang yan, Israel at saka Iran, dapat lang maging aware tayo. Tayong lahat. No, kasi may mga anak tayo, mahirap na.